Anthony Taberna sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Alas 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagmistulang ilog o dagat ng mga tao ang mga lansangan sa Maynila sa dami ng mga debotong lumahok sa Traslasyon 2025. Mas matagal ang prosesyon ngayong taon na umabot ng halos 21 oras kumpara noong 2024 na umabot lang ng 15 oras. Isinisi po ito sa naputol na lubid na ginamit sa paghila sa undas na kinalalagyan ng imahe ng Nazareno, kaya itinulak na lang ito ng mga hijos del Nazareno at mga deboto. Ang isa pang dahilan ng pagkaantala ay ang maraming deboto na gustong makaakyat sa andas at pagbuhos ng mga tao sa makikitid na lansangan na dinaanan ng traslasyon, kaya umabot daw po sa halos 1,000 ang nasugatan at hinimatay para makahawak sa kahit sa lubid sa paniwalang makapagbibigay ito ng magandang kalusugan at swerte sa kanila. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. At may dim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Little walk to the edge, Magandang morning. go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng In the boat, Friday! Yuhuu! wise man, you Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? gathering Friday, a tall, handsome man, January 8. black Ba, coat with Yun ang nakalista rito sa ginawa ni Mother. Umaatras na tayo Mother, paatras yata. Paatras yata. Adjust na. Saan ba yung kalendaryo? Wala pa bang Wala nagbibigay na. kung dito Matin- yung hardware man lang na Matindi yung kumananong kalendaryo natin dito. Sino ba ang nakapicture doon? Picture ba ni Pepsi Paloma yon? malamang picture ni Daryl Yap. reach deep in a Ang tindi ho ng mga pangyayari dyan sa ano title nung pelikula? The Rapists. The Rapists. of Ang Pepsi. mga nanggahasa. Oo. Sa Tagalog, ang mga nanggahasa
Kay Pepsi Paloma. oo. Pala yun, ano. So sa titulo pa lang, Alam mo na. may tinutukoy, ano? Talaga. May pinagbibintangan at may inaakusahan. May Tapos do sa teaser, Oo, pinangalanan. talaga. Nako, Ano nga yung magkakademandahan dialogue talaga. na natatandaan mo? Kahapon po ang kuha mo eh. baka idamay na tayo ni Bossing sa kaso eh. Bossing! Bossing! Peace, peace, Bossing. Nagsampa ng ilang bilang ng Cyber libel. 19. 19 counts of cyber libel at humiling sila ng writ of habeas data. Pinagbigyan ng husgado. Kaagad, ano? O, kaagad-agad. Ibig sabihin, bawal ng maglabas ng mga video o anumang mga pahayag. Mga teasers. Oo. Yung teaser tungkol dun sa pelikula Tungkol sa pelikula. Meron ka ba dyan na paring Ray nung teaser? Nung t-shirt ang meron ka, t-shirt. T-shirt, Pero yung teaser nung di bali, wag na. Baka madamay pa tayo sa kasuhan na yan. Sabi naman Nung mapanood ko talaga yun, kumbachero, nagitla talaga ako. Talaga, nun, talaga. Kahit sino, magugulat to na pwede ba ito? Yun ang agad ang Actually, totoo ka doon. maitatanong mo no? Di ba? Especially kung batsero, yung hindi naman alam nung kaso na yun. yung kaso na yun. Yung ba, syempre, kilala mo si Bossing. Si Bossing lang naman kilala mo eh. Si Pepsi Paloma, hindi na nga kilala, hindi na nga natatandaan ng marami sa atin ngayon yan. At ako nga, tiningnan ko pa sa Google. Ano Ako ba din. talaga nangyari dyan? Kaya Sa alam pangyayari kung batsero yan? may mga kwento talaga na magkakaiba. Magkakaibang kwento. Tungkol dyan. Kaya sino paniniwalaan mo doon? Anong totoo doon? Di ba? At anong ilalagay mo? Ikukwento mo. Kaninong version yung ikukwento mo. Di ba? Eksakto, kumbatsero. So, mahirap. Kaya si Bossing Vic, ang sabi niya, wala naman daw siyang bad blood doon sa mga gumanap. Sa Mga gumanap, mga aktor yun eh. Actress. Sino ba yung actress doon? Si Gina Alahar yata nandun Si Gina Alahar yung Gina Alahar, pinakananay. The viaduct. Natingnan ko tuloy. Ano bang edad nitong ilang taon na ba tong si Pepsi Paloma? Nung tingnan ko, 1967 pala siya ipinanganak. At 1980 nung ito'y Naging artista. Oo, tapos tsaka lumitaw doon yung kanyang pagpapakamatay na iniuugnay doon sa pangyayari sa kanyang bagamat maraming kwento ho no, na sinasabi parang ginawa na lang na dahilan yung kumbaga parang may kwento na hindi sa kanya galing mismo yung binabanggit na suicide note, suicide letter. Kasi may binabanggit na walang kita, baon sa utang at Yung financial. pero sabi naman hindi ang laki kumikita yan sabi ng talent manager. Yun, hindi nga natin alam. Dahil saka mahirap nang kausapin yung wala na eh. Yung wala na. Yun ba pwedeng buhayin at ikwento na lang ng ibang taong wala namang kinalaman doon sa kasong yun. Yun ang sasabihin, yun ang version ng mga nakausap nung kaya lang hindi po kasi ito pangkaraniwang istorya dahil may binabanggit na krimen. May binabanggit na krimen At may binabanggit na specific na tao. na kriminal. Oo, na kriminal. May inaakusahang kriminal. Bagamat ang sabi naman ni Direk Daryl Yap, teaser pa lang yan Yun Hindi nyo pa naman napapanood yung Totoo buong yan. pelikula. Hindi pa natin napapanood yung pelikula. Sa teaser pa lang, may masakit na. Yun ang, may nasaktan na kaagad. Totoo. Tingnan natin, ang hukuman po, nakakaalam dyan, ng kanilang mga gagawin. At tingnan natin. At nang matuto rin tayo, lalo na sa panahon ngayon ng lahat lulong sa social media. Matuto tayo ng kung anong aral ang mapupulot natin dito. Baka yung iba, gawin din yan Sabihin, di ba't yan din ang mga nasa balita? Di ba yan ang nasa balita? Di yan ang din ang ginawa ko. Yan din ang sinabi ko. Ayun. Pwede
yan, ha? Yun ang problema kong Bachero. Sabi nga ni Attorney Buko de la Cruz. Attorney Buko. Attorney Buko. Kumusta ba dyan sa Bulacan? Kumusta ba mga sabaw ng buko dyan? Magaling na abogado yan, kumpachero. Talaga. Managing partner na yata ng Divina yan, si Attorney Buko. Talaga naman, kapag magaling, itataas talaga yan. Talaga. Ang sabi ni Attorney Buko, ito daw pong mga nagsishare at nagkokomento tungkol dito sa nang hindi magaganda tungkol dito sa teaser na lumabas. Kayo daw ang susunod. Ay, ganon? Oo, meron daw ibang mga pagkilos laban sa kanila. Nako! Ay, sus, Mario. Nako po, matindi pala. Matindi pala. Ay, wag na natin pag-usapan yan. Mario Joseph, ano? Baka tayo'y madamay dyan. May statement na rin dyan si si Direk Daryl Yap, di ba? Meron. May pinost siya sa kanyang social media. Sa kanyang social media. Hinahanap ko nga at nang maibigay din natin yung kanyang side. Asan ba? Parang ang esensya nung sinasabi niya, malaya ang sinuman na maghain ng kaso. Nirerespeto niya. Nirerespeto niya ang paghain ng kaso ni Boss Vic. Pero yun nga, ang dulo nun sabi niya, hindi niyo pa naman napapanood yung buong pelikula. Oo. At ang binabanggit din niya, meron siyang kinausap ng mga tao na isa sa mga batayan ng kanyang pelikula. Sino yun? Sino yun? Yung mismong ina ni Pepsi Paloma. Ayan. Ina at kapatid ni Pepsi Paloma. Ang pangalan pala niya si Pepsi Paloma Delia Smith. Amerikano pala tatay niya. Tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Mas sinusubaybayan yan ngayon. Yan ang tinututukan ngayon. At sabi nga natin, tama lang din, natutukan yan dahil may mapupulot tayong aral, lalo na ang mga lulong Kailangan sa na Facebook. Responsible use of social media. Ang mga kumpachero ng bayan, Katanging, Dos. Napag-uusapan ng responsable, pagiging responsible. O yung mga hawak-hawak ninyong mga pera dyan, yung mga pinaghirapan ninyo, pag-iingatan ninyo sa inyong mga paglalagakan o sa investment. Merong inaasahang baka pumutok anytime soon, mga kumbachero, na isang malaking investment na nag-invest ang kutakot-takot na mga kilalang tao dito sa atin sa Pilipinas. Ilang linggo na raw na hindi ma-access ngayon yung kanilang mga account sa investment na ito. Billion halaga ang itong investment na ito at popular ito lalo na doon sa mga nagsusugal. Nako po, parang binibigyan mo ako ng clue. Ayon sa ating bubuit. Naku, mukhang naka-sideline na naman yung mga bubuit ni Deo sa 2x2. Lakay. Ayon sa ating bubuit. Magandang umaga nga pala kay at magandang balita. Magandang balita ba ito? Kuya Popoy. Ayon po sa ating bubuit, kalagitnaan pa lang ng Disyembre ay hindi na ma-access ng mga investors dito po sa insurance investment scam na ito ang kanilang mga account at hindi na makakubra. Dati yung kasi nakakakubra ito ng regular na nakakakubra. Kaya pala ang kanta na nila noon ang Disyembre ko ay malungkot. Kaya na nga, gano'n nga nagang kwento. At ayon sa ating bubuit, Lakay Deo, Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel, magandang morning. Magandang morning. 4 na minuto na makalipas ang 6:12 ng umaga. May mga kilalang politiko. Naku po! May mga kilalang dating politiko ang naglagak ng puhunan dito ho sa investment na ito. Daan-daang milyon kung bachero. Ang laki daw kasi ng kita. Siyempre. Ito po yung investment na ikaw nag-i-invest pero ikaw ay maglalaro. Yan ba yung
narinig, tama ba itong pareho ba tayo ng na pinag-uusapan? Na sabi, ito walang katalo-talo. Walang katalo-talo. Yan yung ba yung, ito ba yun? Yung, paglalaro ka. Hinihikayat din ako dyan eh. Ako man. Pag daw nag-invest ka rito at lalaruin mo lang. Lalaruin mo lang sa cellphone mo. Meron ditong laro na hanggang 7. Hanggang 7 na laro na kapag natalo ka sa una may pangalawa. Pag natalo ka pa sa pangalawa may pangatlo hanggang 7. Pero kapag natalo ka sa lahat, balik lahat ang puhunan mo. Aba, magaling. Sino nga ayaw sa ganun? Talaga. Hindi ba yung kwento na yan ang tawag sa English yan, isn't that too good to be true? Too good to be true. Ayan, sabi nga. Pero may kinikita eh. Doon sa mga unang nakakakubra sila. Talaga. Ang tawag naman sa Tagalog doon, padama. Ay. Where the viaduct At mukhang maraming napadama. May mga ayon sa ating bubwit. May mga kilalang mga politiko ang naglagak ng daan-daang milyon. Dito ho sa investment na ito na sa ngayon daw po hindi na ma-access sa kanilang cellphone, hindi na makapaglaro at hindi na makakuha ng makapag-withdraw ng kinikita doon sa kanilang investment. Parang payout Yung payout. Nako. Sino ba ang pwedeng habulin dyan? Yun na nga, yun ang tanong natin. Sino ang pwedeng habulin? Lalo pat ang binabanggit daw hinuli daw sa China. Nako. Yung isa sa mga may-ari. Patay kang bata ka. Nako. Ay abangan ho natin yan. Inaasahan nating may mga dudulog din sa hukuman para tungkol dito dahil may mga kilalang tao rin dito sa Pilipinas na silang mga nag-aalok ng hikayat para mag-invest dito. Pwede bang idemanda ko yung nanghihikayat sa akin? Nang recruit? Nanghikayat sa akin? Kahit na hindi ako pumayag? Yan ang tinatawag nating attempted fraud. Attempted fraud? Pwede bang kasuhan yun? Ang kanta siguro, I love you, baby. At may kilala raw na mga tao, politiko na kasamang nanghikayat o ano ba tawag doon? Nag-recruit para mag-invest dito. May mga kilala pang abogado. Nako! Pambihira naman. Joseph, abangan ho natin yan at mukhang may mga susunod na pagpunta sa hukuman bukod kay Bossing may mga susunod na pupunta sa hukuman. Di ba si Naik? Si Neri Naig. Naig. Hindi ba taga Cavite yun? Hindi, taga Cavite pero kaya nga pero hindi Naig. Hindi naman. Naig. Naig ba? Naig. Akala ko Naik. Hindi. Yung Naig, yung sa Cavite. Di ba taga-ron nga sila? Taga-tagay. Tsaka si Rupa May Quinto, tinan mo, sila kasama lang din sa nag-i-endorse. Nag-i-endorse. Ito si Rupa May Quinto. Quinto kumbaga. Di ba taga Bulacan yun? Hindi, merong giginto sa Bulacan pero ito ay Quinto. Si Rupa May Quinto. Ayun, di ba nasa NBI kahapon? Ayun. Ang laki pala ng piyansa diyan, 1.7 million. Sila yung inaakusahan dahil nag-endorse. Dito palagay ko marami ring makakasuhan dito. Abangan ng mga susunod na kabanata. Mga kumpanyero ng bayan, katangian, Cherry Dos. Marami palang nanonood sa atin ngayon dyan sa Kaarman Padilla sa Villamor. Sa Villamor? Villamor. Nakikinig siya sa pinag-uusapan natin Sa taga Villamor sila, kumbachero. Villamor. Saan pa yung Villamor? Villamor Air Base. Villamor Air Base. Gandang maga po sa inyo. Gandang maga po. Mga abogado natin dyan. Abogado. Oras! Kapopoy! 21 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. ACS Balita. Susunod na.
Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, January 10, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan. 38 lugar sa bansa nasa ilalim ng areas of grave concern sa May elections. 6 sa bawat 10 Pinoy suportado ang Quadcom hearing ayon sa survey. Bossing Vic Soto nagsampa ng katakot-takot na kaso ng cyber libel laban kay Direk Daryl Yap. Isang batang patay, 3 sugatan sa magkakahiwalay na sunog sa Maynila at Pasig. Mastermind sa Eastman kidnapping sa Zamboanga del Norte na aresto na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa atin muna ang good ACS news. Good News. Meron daw pong aasahang bawas singil sa kuryente ang mga customer ng Meralco ngayong buwan dahil sa mas mababang rate ng kuryente bunga ng gumandang kondisyon ng supply at bumabang generation cost. Yun. Ayon kay Manong Joe Saldarriaga ng Meralco, ang nakaambang pagbaba ng generation charge ay dahil sa, kapag sinabi mong nakaamba, masakit yun eh. Suntok yun eh. Ibig sabihin, masakit yun. Pero kung bababa, hindi Baka pwedeng napipinto. napipinto. Inaasahan. No? Ang inaasahang pagbaba ng generation charge ay dahil sa bumagsak na presyo sa wholesale electricity spot market o WESM at nag-improve na supply sa Luzon grid. Sinabi ni Zaldarriaga na ang grid surplus ay dahil sa bumabang average peak demand at mas mababang average capacity noong Disyembre. Alas 6:27 na ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Nasa 38 lugar sa bansa ang tinukoy ng COMELEC bilang areas of grave concern para sa midterm election sa May 2025. Ito'y nangangahulugan na ang 38 lugar ay nasa ilalim ng red category na may pinagsamang factor sa ilalim ng yellow category at serious armed threats at dapat ay nasa ilalim ng COMELEC control. Karamihan po sa mga ito ay nasa Autonomous Region in Muslim Mindanao na umaabot sa 32, tig-2 sa Cagayan Valley at Bicol Region at tig-1 sa Western at Eastern Visayas. Samantala, meron namang 177 areas of concern na nasa ilalim ng orange category, 188 sa yellow at mahigit sa 1,200 ang nasa ilalim ng green category na tumutukoy sa mga lugar na walang security concerns at generally peaceful at orderly ang pagdaraos ng eleksyon. Alam mo ba sa Nueva Ecija, Kumbachero, may mga kasama pala dyan? Nasa yellow category. Meron. Inirekomenda yan ni General Red Maranan. At tama lang. Tama lang talaga na may i-recommenda dyan sa lugar na yan. Ito po ang, to be specific, sapagkat lab namin ni Kumbachero ang Nueva Ecija, nasa yellow category ang Cabanatuan. Cabanatuan. Ito po. Ang bayan ng Cabiao. Gapan, Haen, at San Leonardo na pawang nasa District 4 na ang mga naglalaban doon ay ang Eming Pascual at ang misis ni Ellen Nagaño. Yun. Yun yung napapanood natin. Tama lang.
na pag nagpang-abot. Ano, yung kinatatakutan nating pag nagpang-abot. Pag nagpang-abot. Nagsusuguran eh. Oo. Pumapasok sa teritoryo ng may teritoryo eh. Oo. Ibig sabihin, mga matatapang na tao. Matatapang. Kaya lang may mga kasama. Oo, yun Oo. nga lang. Ang gusto nga sana natin, kung gusto nilang magsuguran, silang dalawa lang. Oo. Ah, At walang ibang may mga dalang barel, lalo na't magbaganban na. Oo, ang haba ng baril eh. Oo, kaya nga. Yung nakita nating mga daladalang baril ng mga kasama, mahahaba eh. Meron kayong mga permit to quarry yun? Ayun ang problema. Maraming quarry dyan. Baka yun ang gamit nila, baka- yung permit ng quarry. Permit ng quarry. Kaya Hindi doon sa baril. RD, Red Maranan, tama po Tama ito. yan. Mainam Oo. din naman at maraming pulis doon. At kung talagang ayaw papigil, iwanan nyo. Hayaan nyo, silang dalawa. Silang dalawa ron. Walang cellphone, Walang cellphone. walang camera, bayaan mo silang doon. Walang video, walang live, walang vlog. Tapos Tingnan hayaan nga mo silang natin. bigyan yung tigis ang 45. Tapos yung may tunog. May ganon, ano? Tapos duelo. Duelo. Ako. Ayan na, yun lang. Pwede na siguro. Kung gusto talaga. O kaya nila. walang baril, gunban eh. Hindi gunban. pwedeng bigyan ng baril. Suntukan, magsuntukan sila ron. Hanggang sa magsawa sila kasusuntok. Ang Ay, hirap sa nako. mga politiko natin eh. Ang pinapakita ninyo sa ating mga kababayan ay pagiging warlord. Oo nga Mga eh. mababagsik. Talaga. Na para bagang kayo ay protected. Bad example ang naipakita sa lalo na sa mga kabataan. Alas 6:31 ang ating oras, dito kaya sa Metro Manila. Meron kayang hot spot? Hot spot? Meron kayang anong tawag doon? Anong tawag nila? Concern? Anong tawag ngayon? Grave concern. Grave concern. Yan, areas of concern. Areas of concern. Magtanong nga tayo sa MMDA. Kay Chairman Don Artes ng MMDA. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang umaga po sa inyo, Katonying, Ka Jerry at sa inyong tagapakinig. Opo. Ay, katatapos lang nitong traslasyon. Kumusta? Ang sabi mo ng kapulisan ay generally peaceful. Kayo ba sa MMDA, kumusta naman ang assessment ninyo dito sa traslasyon? Well, except po sa ilang incidents kung saan yung mga deboto ay lumagpas doon sa talagang kanilang designated na nakita niyo naman siguro yung footage na may mga sumalubong na inaawat po ng ating kapulisan medyo nag-insist sila, and yung iba po na nagpumilit na makasampa doon sa andas, may mga ilan pong nagulungan ng gulong, na saktan at na injure. Pero aside from that, generally peaceful naman po yung nangyari pong traslasyon. Maliban doon sa ilang mga nasugatan na hindi maiiwasan kapag ganyan talagang Dami ng tao ba naman? dami ng tao. May crowd estimate ba ang MMDA doon, Chairman? Ang nag-estimate po ay ang MPD. Ang nakita ko po doon sa initial report, nasa 1.3 po yata total. 1.3. Kasama po yung mga yun punta doon po sa pahalik natin. 1.3 million. Ayan ang Apa. ano tong binabasa mo, kumbachero? Kaya nga hindi ko na binasa. 1.8 something. Opo. hindi. Parang sa ganun po. Hindi ko po na masyadong natandaan. Okay. Parang nasa 1.8 po ang total yata. O 8 million ba? Pero ang kainaman, kahit na ganun karami ang tao, walang nangyaring untoward incident. Ika nga, Wala naman po. Generally peaceful naman po yung pero naman po kami niyan, magde-debriefing po kami after. So doon po natin makukuha yung talaga mga exact figures po. Tsaka pati yung pong mga insidente ng tinulungan, nagkaroon ng medical emergency. Meron po kasing iba na hilo during sa pagpila, although naglagay din po tayo ng tent para po masilungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ng katanghalian. Sa ganyang daming tao, ang iiwanan din yan, daming basura. Nako, Chairman. Kahapon lang nakita ko na yun sa Melo na yata, yung mga pictures na pinadala at video, Chairman. Apo, yan naman po, nakahanda po tayo dyan. Katulong po ang City of Manila at yung mga ibang deboto na pagkalagpas po ng prosesyon,
nililinis po. Linis natin. ka agad. Yun ang mainam. Linis po kaagad para po kinabukasan yung mga lansangan natin ay madaanan ng ayos at wala po nakakalat na basura. So, as of this morning, minanitor ko naman po, natapos na po yung paglilinis. Lalo na po sa vicinity po ng Basilica. Sa Quiapo, ano? Teka muna, Chairman, pag-usapan yung waste. Kumusta po ba yung yung paligid ng Maynila? Hindi ba naman mapanghe? Hindi naman po. So far naman po, malinis naman po. Doon po sa particularly sa Quirino, nag-provide naman po tayo ng portalets doon. So far naman po, wala po naman kaming na-monitor. Lalong-lalo na sa vicinity nga po ng simbahan ng Quiapo na medyo pumanghi. At kung meron naman po, katulong po namin ng BFP dyan na maglilinis. May taga-bomba. May taga-bomba naman. Yung pagka po ba ganitong event, sino nagpo-provide ng mga portalets? Ang gobyerno po ba? Opo, meron po tayong mahigit 100 na portalets. Iyan po ay pag may mga ganyan pong malakihang events, pinahihiram po namin po yan. Yung mga portalets po natin. Ito mo nga naman, kung tutuusin, ito ay hindi naman aktibidad ng gobyerno, pero kung pala, pinapagamit nyo na yung wiwian nyo dyan, ano? Apo, pinagagamit naman po natin yan. Opo. Ito, tapos na tong isang malaking pagtitipon. Sa Lunes. Meron din. Meron pong isang Opo. panibago. Opo. Ang unang tanong, dineklara na po ba ng Malacanang na walang pasok sa Lunes sa Maynila? Wala pa po akong na-receive na kautosan na nagsasabi na holiday po sa Lunes. Although nagrekomenda na po ang City of Manila na i-declare nga po na holiday yung pong Lunes, January 13, dahil po sa National Day of Prayer po na ating mga kapatid sa INC. So ako po, personally, I recommended na include not only Manila but also Pasay kasi sa akin pong palagay, mag-i-spill over po sa Pasay. Yun pong traffic at yung pong congestion ng mga lansangan. So, naghihintay po ako ng ng executive order po galing po sa Malacanang. May coordination po ba sa inyo ang organisasyon, Chairman, para sa mas maayos na pagsasagawa ng peace rally na ito? Lalo pa sa dami ng mga dadagsa na mga tao, buong Luzon ho ito napupunta dito sa Metro Manila, sa Maynila. Opo, nakadalawang coordination meetings na po kami. Meron na naman po uli mamaya na final coordination meeting kasi nalipat po yung venue originally sa Liwasan. Po siya ng post. Opo, Liwasan Bonifacio sa harap ng post office. Ngayon po na ayos po yata yung schedule at magaganapin na po siya sa Quirino. So, mas maluwag yun, mas maganda. Opo, dahil po mas maluwag yun. Tapos inayos po namin, nagrekomenda po kami na since nasa Quirino na siya, yung mga pwedeng pagparadahan at yung traffic rerouting scheme. Mamaya po ipipresent namin yung mga alternatibong ruta para po maiwasan po itong lugar kung saan gaganapin, which is Quirino Grandstand na po. Oo. Ang MMDA po, kayo po ang mag-a-assign ng mga pwedeng maging parking areas, Chairman? Apo, nag-uusap po kami ng organizers kung saan po. I-announce po namin niya mamaya as soon as ma-finalize po yung arrangement sa final meeting. Kung saan-saan po yung pwedeng pumarada. Organize naman po yung organizers. Madali po nilang ma-i-cascade sa kanilang mga miyembro na dadalo kung saan yung mga designated parking areas po natin. So ang recommendation ninyo ay gawing holiday sa Lunes sa Maynila at Pasay. Sa Pasay po. Ayaw nyo po bang dagdagan pa ng QC, Chairman? May taga-QC May mga po kasi taga-QC na dito nagtatanong Well, initially po kasi parang gusto namin isama ang QC pero since hindi na po magkakaroon na
Initial plan po kasi ay magkaroon po ng pagtitipon sa QC, tapos po magmo-motorcade papunta po sa Quirino. Oo. Since na-scrap na po yan, yung pong planong ganoon, hindi na po namin isinama yung Quezon City po sa plano. Na-scrap ho ba? Parang yung sa QC, ang alam ko ho alas 5 pa lang, alas 5 bibiyahe, naka-motorcade mula dyan sa Commonwealth, dyan sa may, ang tawag doon sa lugar Commonwealth na yan? Market. Commonwealth Market, Chairman. Opo, initially po talagang doon ang convergence point nila ng lahat na manggagaling sa QC and sa nearby province like San Jose del Monte. Oo. Parang hindi na po yata itutuloy yung ganoong plano na magtipon-tipon muna. So parang diretso na po sila from their origin. Hindi na po yata pupunta sa Quezon City, sa Commonwealth particularly, para mag-ipon-ipon at sabay-sabay pumunta. So kaya po hindi na namin isinama sa rekomendasyon yung Quezon City po. Anyway, may mga ano pa lang naman ngayon, Friday, baka may mga susunod pang mga coordination sa inyo dyan, Chairman. At least napag-uusapan para ng mas maaga at napaplano ng maaga. Pati yung may mga lakad dito sa Maynila o kaya sa Pasay kapag pinagbigyan, alam naabisuhan. nila. Apo, in fact, magbibigay po kami ng update mamaya as soon as ma-finalize po yung coordination or matapos yung coordination meeting para po ma-announce din po natin sa ating mga kababayan yung mga alternatibong ruta, yung mga apektadong lugar para maplano ng ating mga kababayan yung po kanilang gagawing pagbiyahe sa Lunes para po maiwasan nila yung lugar at yung ating mga kababayan na pwede pa pong ipagpaliban yung paglabas sa Lunes, ay maplano nga po nila yung kanilang biyahe para hindi na po sila mabala. Ayun, okay yun, Chairman. Okay, so doon sa election na Chairman, pinag-uusapan namin kanina yung mga areas of concern. Dito ho ba sa Metro Manila, merong ganon? Wala naman po. Generally peaceful naman po dito. Wala po yung sa akin pong palagay, sa aking obserbasyon sa ilang panahon naman sa mga nakaraang eleksyon. Nakaraang eleksyon. Wala naman pong history ng violence dito sa atin at wala naman pong known na mayroong private armed groups dito. Kalimitan po dito, sigawan lang at konting kiskisan siguro. Pero wala naman po ayos lang yun. More on lang po dito, bungangaan lang. Tama po. Bungangaan lang po siguro dito. Bahala silang mamaos at mamalat. Basta't bungangaan lang. Wag lang gagamit ng barel. Birahan lang po sa entablado siguro. Kaya sa social Sa mga media. rallies. Sa social media. Pero yung physical po, wala naman pong sa history ng Metro Manila, parang wala naman po. Ganito lang ang sasabihin na, ang dami mong flying voters. Ayan. Yun, issue yan. Issue yan. Ang dami flying voters. Ikaw din. Nagsalita ang wala. Parang alam ni Chairman. Chairman, nakapanood na ba kayo ng lahat ng mga pelikula sa Film Fest? In-extend natin yan, ha? Oo. Opo, meron na po akong ilang na napanood, pero pipilitin ko po within extensive period na mapanood po lahat. At so far, yung mga napanood ko po ay talagang napakaganda. At yung quality po talaga ng mga pelikula ay masasabi ko na maipagmalaki po natin at talaga naman world class. Yung kakagawa, yung pagkakasulat, at yung pagkakadirect, yung pag-arte ng mga artista, talaga pong nag-level up. So, Meron na po bang report sa inyo kung magkano kinita yung updated gross sales so far? yes, meron po. Yung pong sa close ng December 7, which is originally, yan po yung January 7. January 7. Apo. Hindi po natin na-reach yung tulad po nung nakaraang taon na masyado malaki. Medyo extraordinary po yun. Actually, before po nag-start yung festival,
sinabihan na po ako sa amin pagpupulong with mga producers sa cinemas na more likely hindi po namin ma-surpass yung nakaraang taon. Opo, dahil po ang dami po kasing mga pelikula na naipalabas ngayong taon na to na nag-hit. Kasama na po dyan yung Hello Love Again na 1.6 billion ang kinita, tapos yung mga ilang foreign films. May isa pa rin po na local, yung kay Joshua Garcia po yata at saka kay Julia Barreto na malaki rin po yung kinita. Compared po sa 2023 na wala halos pong kumitang pelikula, whether local or international. Kaya po parang ang feeling po ng mga ating mga taga-industriya na baka yung budget po para papanood ng sine ay medyo nagastos na. Nabawasan. Which is nag-reflect po nga dito sa ating pero masasabi ko pa rin po na highly successful pa rin dahil despite yung mga factors na ganyan, naman po, maganda pa rin po yung gross receipts. And Magkano, Chairman? Noong pong close, noong na-close po, nasa 700 plus. 700 million. Noong January 7. January 7. 700 plus. So, ang estimate po namin, aabot naman po tayo na 800 plus. Which is the same as 2022, I think. 2022. Nagbayad ako. At least ipangampanya pa natin at sabihin natin na gamitin nyo pa yung mga passes ninyo. sayang yung mga passes na yan. Meron pa naman tayong weekend na darating. Normally, malakas po yan Yung pa-weekend. Hanggang Martes pwede yung passes, Chairman. Pwede pa po hanggang January 14 yung passes. At umaasa po kami na marami pa rin pong nakapila sa mga pelikula. So, hopefully, patuloy pong tangkilikin ng ating mga kababayan. Opo. Panghuli na lang, Chairman, yung nabanggit ho yung rehabilitation ng EDSA, may coordination na ba sa inyo ang DPWH kung kailan ito at paano gagawin? In fact, magpupulong po kami mamayang po na 10 o'clock, 9 o'clock. Magpupulong po kami ng DPWH para pag-usapan po yung detalye niyan. And i-update po namin ang publiko para po malaman nila kung yung plano, kung kailan magsisimula, kailan matatapos, ano-anong segment ang gagawin for a particular time. Mamaya po, magbigay po kami ng update sa inyong lahat. Okay. Chairman, thank you. Magandang morning. Magandang umaga po and advance happy weekend. Chairman Don Artes ng MMDA. 6:47 ng ating oras, sandali po lamang. This time check is brought to you by ACS. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Sa ilan pa nating mga balita, mayorya ng mga Pilipino ang pabor sa ginawang investigasyon ng House Quadcom hinggil sa extrajudicial killings, illegal drugs at pogo sa bansa. Sa resulta ng Pulse Asia Survey, 61% ng mga Pilipino ang nagsabing suportado nilang nasabing investigasyon, 24% ang undecided at 11% lang ang nagsabing sila'y tutol. Nasa 37% naman ang umaasang mapaparusahan ang mga opisyal ng gobyerno na responsable sa EJK, illegal drugs at pogo operations.
at naimbestigahan sa pamamagitan nga ng Quadcom. Pinakamarami sa mga respondents ay mula sa Metro Manila, umabot ng 73%, 66% naman mula sa Balance Luzon, 59% mula sa Visayas, at 46% mula sa Mindanao. Kinasuhan ng TV host na si Vic Soto ang ng 19 na counts ng cyber libel sa Muntinlupa RTC ang direktor na si Daryl Yap. Ito yung matapos banggitin sa teaser ng pelikula ni Yap ang pangalan ni Soto na nagsasabing ni-rape umanin niya ang pumanaw na sexy actress na si Pepsi Paloma. Kasama ang kanyang misis na si Pauline Luna Soto at legal counsel na si Attorney Enrique de la Cruz. Unang naghain ng writ of habeas data si Vic. Gate nito hindi kumonsulta sa kanya si Yap para sa nasabing pelikula. Nilinaw din ng actor TV host na hindi kasama sa kanyang kinasuhan ang mga artistang nagsiganap dahil bahagi lang ito ng kanilang trabaho. Agad namang pinag-utos ng husgado na tanggalin ang trailer ng pelikula. Nanindigan naman si Yap na inilalahad lang niya ang nangyari sa nakaraan na makikita sa mga nailathala noong 1980s at welcome sa kanyang hakbang ni Bossing Vic dahil malaya ang kahit na sino na magsampa ng kaso. Isang bata ang nasawi habang 3 sugatan sa dalawang magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Maynila at Pasig. Sa Santa Ana, Maynila, patay ang 2 taong gulang na bata nang sumiklab ang sunog sa isang 2-story residential house na pag-aari ni Aibal Abiba na nagtamo ng minor burn sa braso. Inakala noong una na nakaligtas ang paslit nang sabihin ng tiyuhin na nailabas niya ang pamangkin at naipasa sa ibang tao habang nasa kasagsagan ng sunog. Gayunman, alauna ng hapon ay hindi pa rin matagpuan ng bata kaya hinalughog ang nasunog na bahay at nakita ito na nadaganan ng mesa at mga yero. Samantala, 2 babae naman ang nasugatan sa sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay San Miguel, Pasig. Alas 9 ng umaga kahapon. Umabot din ang second alarm ang sunog na napula matapos ang 1 oras. Naaresto na ang tinuturing na utak sa pagkidnap at pagpatay sa American national na si Elliot O'Neill Eastman sa karagatang sakop ng Zamboanga City at Basilan Strait. Kinilala ang suspect na si Jakaria Sidik Jamani, 35 anyos na tinangkapang tumakas habang sakay ng isang passenger vessel. Ayon kay Lieutenant Colonel Ramoncillo Sawan, spokesperson ng Zamboanga Peninsula Police, hinarang ng Police Special Action Force ang sinasakyang barko ni Jamani para isilbi sa kanya ang arrest warrant kaugnay sa pagkidnap kay Eastman sa Zamboanga del Norte noong Oktober ng nakaraang taon. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ni Jamani. Si Eastman, 26 anyos, na nanggaling sa State of Vermont ng Amerika ay dinukot sa bahay ng mga magulang ng kanyang misis na Pilipina sa Barangay Poblasyon noong October 7. Kinumpirma ng isa sa naarestong suspect na patay na si Eastman noong gabi nang ito'y kidnapin matapos barilin at itinapon ang bangkay nito sa dagat. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ang bansyero ng bayan, Katangian, Jerry Dos. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the healing. Uy, maraming nagpa-follow up kung batsero dito sa pagbubunyag ng ating bubwit. Bubwit ni Deo na sumideline na naman sa 2x2. Yan. Tungkol ho dito sa isang insurance investment. Hindi pa naman daw nagde-declare ng Bankruptcy. kung ano man, bankruptcy o ano man. Hindi lang nila makausap at hindi lang nila mahagilap. Baka naman na pagod lang. Baka nag-holiday lang dahil Pasko at bagong taon. Pero second week pa lang daw ng December ay hindi na nila malaro yung nilalaro sa kanilang mga gadget para dito sa investment na ito. Yung walang katalo-talo.
Get it on. Walang katalo-talong laro. Hindi na nila malaro at wala nang hindi na sila makubra yung mga kinikita kasi may kita pala ito kaagad na makukuha mo eh. Hindi na nila makuha. Kumbatsero, kung ganyan yan, kung ganyan yan, na maglalaro ka, tapos natalo ka, maglaro ka, talo. Hanggang pito. Talo. Balik sa'yo yung puhunan mo. Baka wala nang mag-stock market. Doon na lang magpunta. Ay talaga, totoo. Kasi dito walang talo eh. Kaya nga yung nagre-recruit sa akin hinahanap ko na nung nakaraan eh. At mag-ano na ako sasali na ako sana eh. Naghahanap lang ako ng maglalaro dahil hindi naman ako marunong maglaro noon. Hindi naman ako nagsusugal. Ako ba kung sakasakali kong batsero pwedeng maghahain din ng maghabla din. Nasaktan ka ba? Nasaktan ako eh. Oo. Nagdamdam ka ba? Nagdamdam ako eh. Dahil hindi ako nakahabol. It's Marvin Gaye and get it on. Akala ko May mga kumita. Nung mga una, may mga kumikita eh. At ayon sa ating bubuit, inuulit po natin, marami daw pong mga kilalang politiko ang nag-invest dito ng daan-daang milyon. Marami rin ang mga professionals. ang laki na ng kinita nila. Malaki. Billion ito, kumbatsero. Dito lang sa Pilipinas pa lang billion ito, kumbatsero. Sa dami ng mga biro parang wala kang katalo-talo. Pero simple nga lang yan kumbatsero eh. Ang kakantahin mo lang yung bangkwan, yung I love you baby. You're just too good to be true. Ayan, binibigyan pa raw nila ng hanggang kalagitnaan ng Enero. Parang kumbaga parang isang buwan. Kung sakaling makakuha ng update dito sa mga may pasimuno nitong investment na ito. Pero pag daw lumagpas ito ng January 15, yun ang deadline para maghabla. Hindi para maghabla, kundi para kung wala pa raw, hindi pa raw magalaw, hindi pa nila sabi ng mga nakakaalam sa mga investments na ganito, kapag hanggang January 15 ay hindi pa rin nila at wala pa rin silang marinig na update. Tapos na. Tapos na itong at ito nga pwede nang i-declare na ito'y isang scam kapag gano'n ang nangyari. Yan ba ito bang pinag-uusapan natin may mga registration papers naman, Securities and Exchange Commission, meron bang karapatan nito na mag-solicit ng mga investments? Yun lang, yun ang hindi natin alam. Diba? Dahil di ba yan mismo yung kaso? Kaso nung kumpanya na kung saan na-involve si Neri Naik? Yun na nga. Bumulit din, no? Nako, tingnan nun natin, no? Nako, palagay ko mga kinakabahan kutakot-takot ngayon. Mga milyon-milyon, daan-daang milyong inilagak dito. Nakakakubra naman sila, kumbatsero. May mga kumikita nga ng milyon isang araw. What? Oo. Grabe, dahil doon sa laki ng ininvest nila, meron silang returns na milyon isang araw. Pero masama pa rin loob mo. Masama pa rin ang loob ko dahil kung noon pa sinabi sa akin to, kumita na sana ako bago nagtago yung may-ari. Sino ba may-ari yan? Clue! Mga ano daw Hindi, mga foreigners daw, kumbatsero Singaporean yata o Chinese. Na sabi nga yung ang pinalalabas daw ngayon yung isa hinuli sa China. Naku po. Baka pag alam mo naman ng China ngayon, kumbatsero, pag nanghuli, pati yung property nung hinuli, kinukumpiska. Naku po. Kaya asahan natin, lalo pat may mga kilalang tao rin na kilalang nagre-recruit para dito sa investment na ito. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Don't have to share. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, January 10, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Traslasyon 2025 naging mas mabagal ang usad dahil sa naputol na lubid. Armed Forces of the Philippines magsasagawa ng background check sa mga kandidato sa 2025 elections. Mga kandidatong sasali pa rin sa pamigay ng ayuda ng gobyerno kahit bawal sa panahon ng eleksyon, maharap sa disqualification. Dating Vice President Jojo Binay, anak at 17 iba pa, inabsuelto ng Sandigan Bayan sa 1.3 billion pesos na graft case. Supreme Court sa mga magulang, ito raw pong sobrang pagdedisiplina sa mga anak ay maituturing na child abuse. Mrs. sinaksak ni Mister dahil sa selos. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, mas mabagal ang takbo o usad ng traslasyon 2025 kumpara nung nakaraang taon. Ito ang naging assessment ni Police Brigadier General Tomas Ibay, Director ng Manila Police District, sa katatapos na traslasyon na umabot ng 21 oras. Mas matagal kumpara sa 15 oras noong nakaraang taon. Bagamat tradisyonal na tumatagal ng ilang oras upang makumpleto ang paglalakbay o prosesyon, sinabi ni Ibay na ang mas mabagal na takbo ng traslasyon ay dahil sa ilang mga kadahilanan tulad ng malaking bilang ng mga deboto na dumating at sabik na umakyat sa andas. Bukod dito, itinulak lamang ngayon ang andas makaraang maputol ang lubid. Unang naputol ang lubid nung tumawid ang andas sa Finance Road patungo sa Ayala Boulevard kahapon na umaga. Sinundan nito ng dumaan ng prosesyon sa San Sebastian para sa tradisyonal na dungaw alas 5 ng hapon. Ngunit sa kabila ng mas mabagal na usad, ang mga deboto ay patuloy na nagpakita ng kanilang matinding pananampalataya at debosyon sa buong kaganapan ng traslasyon. Payapa po sa pangkalahatan ng ginanap na traslasyon 2025. Ito ang pagtaya ng NCRPO matapos ang 21 oras na prosesyon. Nasa 14,000 pinagsamang pwersa ng pulisya sa Maynila, NCRPO, Central Luzon, Philippine Coast Guard, BJMP, Bureau of Fire at Armed Forces ang nakakalat simula pa noong Miyerkules ng gabi sa Carino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. Bukod sa mga nasagip na mga debotong nasaktan sa traslasyon, ay walang na-report na untoward incident. Samantala, basura naman daw po na nagtambak ang naiwan sa paligid ng Quiapo Church. Alamin natin ang balita mula kay RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Anthony, Jerry, tuloy-tuloy yung ginagawang paghahakot ng basura ng Department of Public Service ng Manila City Hall at ng Metro Waste Solid Waste Management Incorporated dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Maynila. Ito'y mula pa kagabi matapos yung traslasyon ay tuloy-tuloy yung kanilang paghahakot at ang ibang mga street sweeper naman
ng DPS ay kahit ongoing yung transaksyon, may mga nakikita tayong pagwawalis na ginagawa ang mga tauhan ng DPS. Sa kaba ng Quezon Boulevard, makikita na nakatabag pa sa ikatlong lane ng Quezon Boulevard sa northbound. At pero yung kabilang southbound, medyo konti lamang yung basura doon. Pero dito sa pinaka northbound, Yung side mismo ng simbahan na boy, ang maraming basura. yung side ng simbahan ay nalinis na yung iba pa. So yung kabila ang may basura pa. May basura pa kasi first Friday ngayon, kaya kagabi yung iba madaling araw, yung iba dito lang nagpunta kanina madaling araw. At Kumusta naman ang traffic ngayon dyan, boy? Okay na ba ang traffic? mabagal lang. Mabagal. Mabagal lang ang traffic ng konti, pero paglagpas na lang simbahan ay maluwag na yung daloy ng sasakyan. Nagkakaroon lang ng build-up pag dati dito sa pagbaba ng underpass ng Recto. Kung magagaling ka ng A. Mendoza at yung area ng Espanya Boulevard. Pero kapag katapos mong makalagpas na dyan, ay tuloy-tuloy. Marami pa bang tao kasi sa simbahan, kaya ganyan? Hindi naman gaano nga marami pa. Yung mga nasisimba dito sa Quiapo Church, kasi pagka galit yung iba, ay baka mamaya ang tansya ng mga pulis, mamayang tanghali hapon ay dumaksa yung mga deboto. Kasi kamo medyo bumabagal pa rin sa may tapat ng simbahan. So kaya tinatanong ko. Kasi problema rito, kaya bumabagal yung pay parking ng mga motor ng mga nagsisimba. Kaya medyo na-occupy yung dalawang lane. Oo, yung dalawang lane na nasasakop. Kaya bumabagal yan. Kung tatanggalin talaga yung parking. Yung parking dito sa kaba ng Quezon Boulevard, ay luluwag ang dalo ng sasakyan. Ang naging problema na talaga rito, Anthony Jerry, wala nang magkaroon ng pay parking in Quezon Boulevard. Nagkaroon lamang yan nung pandemic. Nung pandemic, nagkaroon lamang yan. Kaya, pero dati wala namang pay parking ang kahaba ng Quezon Boulevard na isang mabuhay lane. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung pag-akot ng mga truck ng basura ng Metro West at ng DPS dito sa kahaba ng Quezon Boulevard. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Nagba-background check na ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa lahat ng mga kandidato sa nalalapit na eleksyon. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner, ito'y para mapanatiling malinis ang darating na eleksyon at walang makalusot na foreign actors o foreign national na kakandidato sa government position. Ito'y para maiwasan din ang anumang foreign funding na pwedeng magamit ng mga kandidato. Pagtiyak ni Browner, oras na may makita silang red flag sa isang kandidato ay kaagad nila itong ipaalam sa COMELEC. Meron po tayong background check. And pag meron po kami nakita ng mga red flags, ay we will inform the COMELEC about this. Dahil nga po, ayaw natin mauli yung nangyari, yung mga eleksyon na may mga nakalusot na General Romeo Browner. Alas 7:20 na ng umaga, nagbabala ang COMELEC sa mga politiko na sasampulan ng disqualification case ang mga kandidatong makikilahok sa pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Pati ang mga social workers o opisyal na papayagan ang mga politiko sa distribusyon ng cash assistance ay pananagutin at posibleng makasuhan ng administratibo. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nito pa lamang nakaraang taon, ilang politiko at kandidato na ang umabuso sa distribusyon ng ayuda at maituturing na abuse o misuse of public funds. Gate ni Garcia, maikukonsiderang vote buying na rin ito, lalo't pondo ng pamahalaan ang ginamit. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang 1.3 billion pesos na kasong graft
laban na kina dating Vice President Jojo Binay at anak nitong si dating Makati Mayor Junjun Binay at iba pang mga akusado kaugnay sa umano'y maanumalyang pagtatayo ng Makati Science High School noong 2013. Sa 86 na pahinang resolusyon ng Sandigan Bayan, bigyan nito ang 6 na magkakahiwalay na demurrer to evidence na inihirit ng mga akusado na naging daan para ibasura ang 13 kasong kriminal para sa graft and falsification na isinampa. Sa resolusyon na isinulat ni Associate Justice Rafael Lagos, sinabi nitong nabigo ang prosecution sa mga iniharap nitong ebidensya na patunayan ang aligasyon laban sa mag-amang Binay at sa iba pang mga akusado. Hindi binigyan ng kredibilidad ng anti-graft court ang testimonya ng mga testigo na nagsabing wala silang personal na kaalaman sa kaso at nagkaroon lang ng espekulasyon sa mga nangyari sa procurement process. Oy, mga nanay dyan at mga tatay na namamalo ng anak, maituturing daw po na child abuse ang labis. Ang labis na pagdidisiplina sa mga anak kung ito ay nakapipinsala na sa kanilang dignidad, maging ito ay sa pamamagitan ng pisikal o verbal na pang-aabuso. Ito ang diniklara ng Supreme Court ng pagtibay nito ang hatol sa isang ama na harap sa 3 kaso ng child abuse dahil sa marahas at labis-labis na pagdidisiplina sa mga anak, kabilang ang 2 minor de edad. Nagugat ang kaso na ireklamo ang tatay dahil sa pananakit sa kanyang 12 anyos na anak na babae at isang 10 taong gulang na anak na lalaki, kabilang ang paninipa, Ayan, nako pananabunot at pamamalo ng kahoy na may pako. Ay, sus Mario. At iba pa. Child abuse nga yan talaga. Hindi na pagdidisiplina to. Papatayin mo na pala anak mo. Maltreatment na yan. Pagmamaltrato na yan. Yung gugulpihin mo ang anak mo hanggang sa magkandahulog-hulog sa hagdan. Papaluin na tapos, ng kahoy may pako Batang babae pa. Kung babae. Kung babae pa yung anak, naku po, inang. Pero si nanay, nananabuno talaga yun. Nanay, lagot kayo. Yung iba naman namamalo lang sa puwet. Sa puwet. Yung palo sa puwet, ayos yun. Kaya nga biblical naman yun na dapat mong disiplinahin ang iyong anak. Pero ang pagdidisiplina, hindi yung papatain mo na siya. Ang pagdidisiplina ay bunga ng iyong pag-ibig sa iyong anak. Kaya tama yung sinabi ng Supreme Court, yung labis. Labis. Ulitin, dugtong lang natin yung sabi ng Supreme Court, hindi pa ako tapos. Kayong dalawa. Singit kayo na singit. Binigyan din ng Supreme Court na bagamat ang mga magulang ay may karapatan na disiplinahin ang kanilang mga anak, ang kanilang pamamaraan ay hindi dapat bayolente at labis-labis para hindi ito maituring na child abuse. Yan. Inuulit natin yung pagdisiplina sa anak, yun, talagang kailangan yun at itinuturo nga yun sa Biblia. Pero yung labis, ay nako, pag may labis ng kasama, hindi na disiplina talaga yun. Hindi na natin pwedeng sabihin labis na pagdidisiplina. Pag-abuso na yun, pagmamaltrato na yan. Abuso na yun. At dapat managot na dyan kahit na nanay o tatay pa yan. Susunod! Dito mo! Ano ba ang maaasahan natin next week? Rollback o oil price hike? Ito, pinadalang kagad ako ni John Bailon Sabi niya, bossing, nasa Kawikaan 13.24 yan. Ang bilis. Matindi to si John. Kawikaan 13.24. Sabi daw sa doon siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napopoot sa kanyang anak. Ibig sabihin, kapag hindi mo dinidisiplina ang iyong anak, kahit gumagawa na ng kabuktutan, kalokohan, parang ang dating nun, galit ka dun sa anak mo. Dahil ipinapahamak mo siya. Makakalakhan niya yung mga maling ginagawa Ngunit, siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Ayun. Kaya yung parusang paminsan-minsan sa anak, kailangan. Yun ho ang tunay na pagmamahal. Dahil yun nga yung pagdidisiplina sa mga bata. Ayan. At sino itong magandang aktres na nawala na ng sigla ang karir ngayon at parang minalas
minalas pa yata sa nakuhang bagong boyfriend. Nako, Isa raw scammer. Yung scammer? scammer? Yung boyfriend, naku, kaganda pa naman itong Sino batang yan? Sino ere. yan? Si ano? Hindi na mabasa. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 726. Ang balita at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, kritikal ng isang 42 anyos na ginang matapos na paulit-ulit na saksakin ng asawa sa loob ng kanilang bahay sa Cebu. Ayon sa investigasyon ng pulisya, selos ang naging ugat ng marahas na pag-atake ng suspect na kinilalang si Leon Amancio sa kanyang misis na si Nela. 6 na saksak sa katawan ng tinamo ni Nela na ngayon ay inilipat na sa Vicente Soto Memorial Medical Center at nasa critical na kondisyon. Batay sa report, nagwawalis lang sa bahay si Nela nang bigla itong nagtatakbo sa silid nang makitang mister na may hawak na kutsilyo. Naisara pa ng biktima ang pinto pero napersa ng mister na makapasok at ito'y pinagsasaksak. Itinanggi ni Nela ang hinala ng asawa na siya ay may kalaguyo. At sinasabing napakasiloso ng mister. Naharap ngayon sa kasong frustrated parricide ang mister. Pinabulaan na ng PNP ang kumakalat na ulat na may 12 anyos na batang babae na nag-gang rape ng mga kaibigan niya sa isang birthday party sa Palo, Leyte. Ayon sa Palo Municipal Police, sinuri na nila ang ulat na nakalat sa social media at nakitang walang anumang reklamong idinulog sa kanila kaugnay ng isang gang rape umano sa biktimang si alias Jane. Sa halip na tuklasan na ang sinasabing biktima ay nasawi pala dahil sa naranasang food poisoning. Sa ibinigay na sinumpaang pahayag ng ina ng biktima, sinabi nito kung paano isinugod sa ospital si alias Jane matapos makaramdam ng matinding dehydration na kalaunan ay humantong sa pagkasawi nito. Sa inisyal na report, dumalo sa isang birthday party ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at posibleng dun siya na food poison. Huh! 7:34 ang ating oras. Ano bang nag-aabang sa atin? Rollback o price hike ng petrolyo next week? Alamin natin ang report ni RH15 Giselle Recaport. Come in, Giselle! Nag-iba boses ni Giselle ngayon. Oo nga, ano. Giselle! Balikan natin si Giselle. Unahin natin itong mula sa ito raw Election Command Center sa Metro East. Ginagana na ng Eastern Police District. RH52, Eniel Parrosa. Kami na, Eniel! Anthony, kahapon mula sa translasyon, kumalas lang tayo sa gilid para saksihan itong paglilunsad ng National Election Monitoring Center sa Camp Crame kaugnay ng 2025 elections. Pero hindi lamang sa national level, mayroong Election Command Center at pulisya na nagbukas din dito sa district level o sa local level. Dito sa Pasig, Marikina, Mandaluyong at San Juan, nasa harap tayo ngayon ng Eastern Police District Headquarters mismo. Pinasinayaan na rin ni Eastern Police District Director, Police Colonel Villamor Tuliao, itong District Election Monitoring and Action Center o yung DEMAC para sa pinaigting na monitoring, consolidation at deployment na rin na may kaugnayan sa halalan. Ayon kay Tuliao, maliban sa real-time na pagtugon sa mga election-related na mga insidente, maglalagay rin ng quick reaction teams ang pulisya na nakastandby 24 oras. Maliban kasi sa district level, tinagana na rin ang station level monitoring and action center sa 4 na syudad na binabantayan ng EPD. At ang maganda rito, hindi lamang COMELEC yung kanilang partner, may koordinasyon din sa ibang grupo gaya ng PTCRB. Batay naman sa listang inilabas ng COMELEC, lahat naman ng syudad, hindi lamang dito sa Metro East kundi sa buong Kamaynilaan ay hindi kasama sa itinuturing na areas of concern. Pero paglilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia, maaari pang magbalong listahan, depende sa pagiging takbo ng panahon ng kampanyahan. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, narito na si RH15 Giselle Recaport
Meron daw pong panibagong oil price hike. Naku po! Ano to? Mukhang nakabilihan ng mga oil companies to. Ano? Na nakaamba sa susunod na linggo. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Napuputol ang linya Puputol, ni Giselle. Samantala, ito na nga lang muna tayo. Balikan natin si Giselle, ha? Balikan natin. Pangunahing balita sa showbiz. Gandang dilag, Yeehaw! puso ko. Uy, happy birthday nga pala kay dating Speaker Bebot Alvarez. Bebot. Bebot, Congressman Bebot Alvarez. Happy birthday. Ngayon mismo. Oo. Happy birthday. Tsaka si Bernard Castro. Si Bok Bernard Castro. At tsaka si Kong Bebot Alvarez. Binabati kayo ng buong PMA Maringal Class of 1988 ng Happy birthday. Ay, happy birthday din kay Michi Taberna. Ayan, happy birthday. Kay Michi. Oo, ang dami na nagbe-birthday ngayon. Si ating Pong Kerubin lamang Ating Pong Kerubin. May bahay ni Colonel Ariel Kerubin. Happy birthday. Birthday ngayon. Happy birthday. Alam nyo po ba kung ano yung binabanggit nating investment na mukhang magiging scam anytime kung kapag hindi pa rin nagparamdam within the next coming days? Sino ba tinatanong mo? Si ating Pong Kerubin. Ating Pong, alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Kaselo Lagmay, magandang morning. Umabot ba dyan sa Saragossa, Nueva Ecija yung investment na yon? At binabati rin natin si Sir Jerry Haspio. Nangungumbida sa kanyang resort dyan sa Quezon. Uy, nanonood pala sa atin si Tito Manny Villar. Ay, Tito Manny. Tito Manny. How are you, Tito Manny? Tito? Hindi na tayo nagkikita, Tito. Kumusta ba yung mga napakagandang mga kainan ninyo? Yung crossing. Alam mo ba yun, kumbachero, sa crossing? Sa crossing, yung Manuela. Yung dito sa may ano bang lugar yun? sa Manuela. Hindi, sila yung sa Coffee Project, sa Dear Joe. Dear Joe. Tsaka yun nga, yung crossing. Yung Ruins. Sa Tagaytay, kanila yun eh. Maganda. Ang ganda ng mga design, ano? Kapag nasa loob ka, ng mga kainan na yan, parang ayaw mo na umalis eh. Ang magandang naisip mo doon, Tito Manny, Tito. Magandang naisip nyo, pag park mo pa lang, bayad ka na. Tapos consumable yung binayaran mo. Kasi marami dyan nagpa-park lang, pupunta doon, di naman tinatangkilik yung mga nandoon na mga establishment. Maganda yun, ha? Tingin ko maganda yun para... So yung bayad mo sa parking, pwede mong kasama sa... Iaawas na doon. Sa kakainin o bibilin mo. Maganda rin yun. At magandang umaga. Yung kahapon pala, hinuhulaan pa rin ni Kuya Boy Fabian, yung pinahulaan natin ni Morley kahapon, nung isang araw. Yung artistang, yung news anchor na Bill Moco. Bill Moco. Bill iba Moco. yun. Iba. Yung iba. Bill Moco. Di ba yung pinahulaan mo? Bill Moco. Yung binigyan ng mamahaling bag. Yung ano, isang araw pa. boyfriend politiko. Nahulaan. Mali yung hula nila eh. Mali din yung, kaya kulang daw sa clue eh. Kulang sa clue si Morley. Di ba, Ale? Padadagdagan natin. Kuyang Els Bartholomew, magandang morning. Oo nga, child abuse daw yon, yung mga ganun. Kaya daw dapat kasuhan na tong si Rigor. Si Rigor. Dahil sa pagmamaltrato kay Tanggol. Batang Quiapo yan. Batang Quiapo. Mr. Jalom Dang, magandang morning. At si Attorney Ronnie Heron. Happy birthday ulit. Happy birthday ulit, Attorney Ronnie Heron. At si District Engineer Chito Paz ng Quezon. Magandang morning. Si Kasoji Jimenez, tinatanong kung ano ba yung investment na yun. Baka kasama ako sa Soji, tingnan mo. Baka kasama ka doon sa nag-invest dyan eh. Pero may nilalaro ka ba sa cellphone mo?
Kung wala naman, ay hindi yun. Hindi yan, Yun. hindi May ba? nilalaro ito. Meron. Yung larong walang talo. Oo. Paulit-ulit mong kahit matalo ka, balik ang tinaya mo. Oo. Ano to? Anytime, kapag daw hindi pa rin nagparamdam, baka ma-declare na talaga nilang sila'y na-scam na. Binigyan sila ng hanggang kailan nga ulit, Itong kalagitnaan ng Enero. Hindi, parang self-imposed deadline ng mga ilang mga nag-invest ng daan-daang milyon, kumbatsero. Sakit naman. Pagdating daw ng 15, iiyak na raw sila talaga. Iyak na lang. Andito kami. You can cry on our shoulder. If you need a shoulder to cry on. Sino ba ito? Sino ba itong actress na wala na raw sigla ang karir ngayon at minalas pa sa bagong boyfriend? Naku po na. Scammer! Scammer pa yun. Uso talaga yung scammer ng mga ganyan. Sino ba yan? Kuya John Ligaspi ng LTO. Magandang morning. Sino ba yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Marley Alinio. Magandang morning, Marley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, minalas itong magandang aktres mula nang siya umalis sa dati niyang manager na ang drama gagawa ng pelikula sa ibang bansa, pero walang nangyari sa kanyang karir, kaya ang ending lumipat pa nga ito ng manager at isang kumpanya. Eto ang nakakaloka, nakakabaliw talaga at maawa ka talaga sa isang bagets actor na nagtayo ng sarili niyang kumpanya upang i-promote din ang nasabing actress na bago niyang talent noon. Pero ang ending, naku ka, Jerry and Katunying, Ano? yung puhunan ni aktor natangay ng kaniyang partner na scammer na naging jowa o jowa pa rin hanggang ngayon ng naturang magandang aktres. Ang naman to, natangay na ang kanyang money, natangay na ang kanyang Parang talent. nahuhulaan ko na kung sino yun. Natangay na ang kanyang talent, tangay pa ang kanyang puhunan. Naku po. So yung boyfriend ngayon, yun ang parang nagmamanage sa kanya, ganun ba? Yung manager niya, Oo. nag-manage sa kanya, tapos may kapartner itong aktor na ito, Oo. tinangay yung James. katatungan, yung puhunan, pati lahat na. Di ba nag-US pa yung mga yan? Ay, oo, tama! Hindi ba may pelikula na yan? Nakagawa ng pelikula. Pelikulang hindi kumita. Ay. Ganun talaga pag nag-uumpisa pa lang. Yung unang pelikula namin ni Kumbatsero, hindi naman kumite. Hampas. Alam mo title ng pelikula nyo? Ano? Hampas. Hampas. Hampas ng 2x2. Ayun, no. Sayang, pero nakakapanginayang. Ganda-ganda ng karir niya rito. Tsaka pati hindi lang yun, pati yung relasyon nila nung dati niyang boyfriend. Naganda. Oo, di ba? Pero ngayon yung boyfriend niya, wana rin, di ba? Wana rin, oo. Wana rin. Ganun. Hindi nga kumita yung pelikula. Oo. Ganun. Siyempre, baka may magic yung kanilang love team Oo. Tapos naghiwalay, Parang naapektuhan sila nung paghihiwalay nila. Tuhan talaga. Kaya naman. Gusto ko pa naman yan si yung actress na yan. Yung babae na yan daw, ang problema... Ano initial? Liz. Tapos yung dating boyfriend, maikli lang apelido. Ano? 3 letra lang. Hill. Parang Binanggit na yan. Gigil. Gigil. Di ba yung babaeng yan, ang problema nga daw ng mga makeup artist yan, kung paano papapangitin. Sa sobrang ganda. Ganda. Dahil nakasama natin sa ABS kumpanya, mabait na bata yan eh. Talaga. Pagka nasa salubong, ang sabi nga ng mga makeup artist dyan, nabawa ang papel niya parang mahirap na mukhang dugyot. Hindi daw, kahit ano daw gawin nila, hindi nila mapapangit. Oo, napakagandang mukha. Si Liza Soberano. Liza diba? Soberano. Alam mo ba? Tinuri naman natin Marley. Mama Marley, alam mo bang merong, di ba may teleserye dati yan yung sa Baguio? Yung sa may Tuba Benguet sa Baguio. Inakyat ko pa yun para lang makita ko kung saan sila nagsushoot. Dahil fan na ko niyang si Liza Soberano eh. Kaya nga hinihintay ko sumali sa Miss Universe dati yan. Tama. Di ba
nababalitang isasali siya. Ang bihira. Tapos pala, ganun lang nangyari. Ang pangit mag-blind items sa inyo, no? Hindi, ang hinihintay ng marami yung yung broadcaster. Broadcaster. Pati si Vic Lima, tinatanong ni Vic Lima. Naantay ni Vic Lima ito. Oo. Yung broadcaster na, Bill mo nan. Ako, inaantay rin siyempre ito ni Mayor Wes Gatchalian. Si Mayor West. Si Bakit? Mayor West, Ba't mo nabanggit si Mayor West? Namimiss ko lang siya. Akala ko na baka madawit pa si Mayor West dyan. Akala siya yun, ha? Hindi si Mayor West yun. Hindi straight yun. Oo, alam mo naman, love ko yan. Si Mayor West, taken na yun, taken. Taken na yun. Taken. At ang ganda ng jowa nun, in fairness. Tama. Ay, naku, ewan ko sa inyong dalawa. Kulo na naman doon. Gulo. Parang may kapangalan siyang isang sikat na actress. Oo nga. Tama. Yung hiwalay na rin? Hiwalay na rin sa boyfriend niya? Oo, pinagpalit siya sa parang kumikislap. Ay, tama ko sa inyong dalawa. Baka umimas ako ng reaction dahil sa inyo. Yan ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Balikan natin ang ating mga RH reporters. Okay na ba linya? Ni RH15, Giselle Recaport. Kami Giselle. Jerry, katunging sa ikalawang pagkakataon, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 40 centavos hanggang 70 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Maaari namang maglaro ng mula 45 centavos hanggang 75 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 65 hanggang 75 centavos sa kerosene. Sinabi ni Romero na resulta ito ng bumabang produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries at Russia noong Disyembre ng nagdaang taon. Magka-aapekto rin daw ang senyales ng pagtatagpa ng ekonomiya ng Amerika, inaasahang pagtaas ng demand sa Asia at ang matinding taglamig na nararanasan sa US at Europa, kung saan kabi-kabila ng lugar ang nagdedeklara ng mga state of emergency ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle. Bad news nga yan, Another oil price hike. Grabe. Pero sa Amerika, grabe ang sunog doon sa LA, kumbachero. May mga mga kababayan tayo na nadamay dyan. Establishments, bahay. At mga kapwa natin artista, kumbachero, na nabiktima ng sunog dyan sa Los Angeles. Pati yata dun sa mismong sa Hollywood nadali yung Hollywood ibang klase dyan sa Amerika, doon sa may Sunset Boulevard ba yun? Nako, ang tindi ho nitong sunog na ito dahil ang lakas pala ng hangin itong mga nakakaraang araw, umaabot ng 120 kilometers per hour yung hangin. Kaya ang bilis ng pagkalat ng apoy. Ang bilis. Ang dami. Ang tindi. Libo-libong kabahayan at mga buildings, may structures ang natupok na. Nakikiramay lang pala tayo sa mga naulila ni Ginoong Rodolfo Boy Tagle Espinosa. Siya po ay pumanaw, si Mamboy, noong January 8, 2024. Ang burol po ay nandyan sa GK9 Amparo Subdivision, Caloocan. Pinaparating na sa atin ni Colonel Byron Tabernilla. Pinsan, magandang morning. Colonel, magandang morning. 10 minuto na lang, alas 8 na. This time check is brought to you by Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. Hoy, magandang morning kay Engineer Jeff Salazar. Engineer, magandang morning. Kumusta ba yung mga taga-talkwing natin dyan? At magandang morning din kay Kuya Alvin Baltasar. Alvin, mali yung hula mo, Alvin. Nasaan ba sa Radyo ng Bayan? Radyo ng Bayan, sa Malacanang siya. Si Lara Win Manglikmot, happy birthday. Happy birthday. 19 years old ka na raw, sabi na yung papa at mama June and
Winnie Manglikmot. Ayun. At ganoon din kay Zay Jorge. Zay Jorge. Happy 61st birthday today from ka Albert Jorge. Kamag-anak kaya sila nila Kuya Dominic? Malamang. Dominic o Jorge. Hindi lang may mga Jorge. Kuya Milo de la Cruz, maganda morning! Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, baka gusto nyong magpalit na ng sasakyan. Subukan ninyo itong bagong launch na 2025 Tigo 2 Pro ng Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design at advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Ang new Tigo 2 Pro ay mayroong bagong 1.5-liter dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o 9-speed CVT at may dalawang driving modes. Sport mode para sa mas malakas na engine response at Eco mode para sa mas matipid na drive. Ang new Tigo 2 Pro crossover SUV ay meron ding 10.25 inches na infotainment, wireless Apple CarPlay at Android Auto. Yung bang habang nagdadrive ka, hindi ka tingin ng cellphone mo. Ayun. Nakikita mo na nakakonect Nakakonect na no? At meron po itong HD reverse camera na may dynamic auxiliary lines at cruise control. Ayan. Mula sa halagang 708,000 pesos for cash purchase ay magkakaroon ka na ng brand new Tigo 2 Pro crossover SUV manual transmission. Kaya ano pa hinihintay nyo? Subukan na itong new 2025 Tigo 2 Pro crossover SUV. Sakay na! Sakay na! Uy! Friday! January 10! Happy weekend! Bye! Damdaming bayan! Susunod na!